Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Isang magandang Miyerkules ng hapon sa inyo ang lahat mga kapatid. May 23, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Diyos, maray na apon ka ni mo, Idol. Siyempre, bago ang lahat, hindi natin makakalimutan, ayusin natin book natin. Nakakaya naman sa mga OFW natin, mga viewers. Ayan. Kailangan maayos ang buhok. Siyempre naman, para maipagmalaki tayo ng ating mga OFW na mga kaibigan. Mga OFW, sa amang sulok kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Direct, please, palakpakan natin ang ating mga OFW. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. Andito lang po kami para sa inyo. Okay. At ito lang po mga kapatid, yung social media platforms na lihitimo. Ipakita po natin yung social media platforms ni Idol. Pwede ba nating ipakita yung... Maski wag na siguro, sayang yung oras din. Okay na? Tinatype pa Hindi, nila. magpasok na lang siguro. Sige, ipasok na. Kasi, Okay. pasok na. Sige, Ano bang ipasok na ginagawa daw. ninyo? Pasok. Pasok na agad. Oo. Yan ang mahirap sa atin eh. Di ba? Pasok na agad. Tuloy. Okay, sige. Andito si... Sige. Sino po si Ma'am Arlie? Every minute counts dito dahil Okay. marami tayong commercials. Sige. Tapos ngayon, di ba? Ayan. Papasukin na si Miss Arlie. Andito na. Arlie Jean Olasiman. Ano pong reklamo niyo, ma'am? About po dun sa pamangkin ko na anak niya, na may aligasyon kasi na minolest siya. Oh, Yes po. Ma'am Arlie. Ano niyo po yung kasama niyo? Kapatid ko po. Tatay ng bata. Tatay ng bata. Yes po. Okay. At ano po yung... Nasaan po yung bata? Nasa nanay. Ilang taon po yung bata? 4 years old po. Okay. Ano po yung aligasyon? Minumolestya? Sino po nagmumolestya? Yung stepdad niya. Oh. Okay. Paano niyo po nasabi? Meron pong video na binigay namin. Ano po yung nasa video? Huwag natin ipapalabas. Opo, Correct. wag. Ano po yung nasa video? Pwede niyo pong sabihin pero hindi po natin pwede Sinasabi ipakita. niya po na tinusok daw siya. Yung bata mismo Yes ang po. salita. Ano po eksaktong sinabi ng mga bata? Pwede Sinabi- niyo sabihin pero huwag niyo pong Opo. pakita yung video. Okay. Sinabi niya doon sa video na tinusok daw yung harapan niya, tsaka yung puwet niya masakit. Nung stepfather. Yes po. God damn. Okay. Sino nagbibideo sa kanya habang sinasabi niya yon? Pinsan ng nanay. Okay. Makakausap ba natin yung bata sa telepono? O yung nanay? Nasaan po yung nanay? Saan lugar? Santa Rosa, Laguna. Abay, dapat ma-rescue na natin ngayon at mapakulong natin itong stepfather. Yes. Kailan po ito nangyari, yung pagbibideo at yung nakarating sa inyong video? Paano nakarating sa inyong video? Sinen po sa kanya. Via messenger lang, sir. By messenger? Oo. Sinisin niya yung May 15. Pero actually po, nung February, umuwi sila kasi magkapitbahay lang kami. Pinatawag namin sa DSWD kasi meron nga aligasyon yung mga helper. Ano Na po helper nung... helper nung nanay, yung Yaya. bata. Yung yaya nung Bata bata. may yaya yung bata? Opo, nung February pa. Then, nung pinatawag sila, hindi sila sumipot. So may Both mother and stepfather? Yes, Yes, po. sir. At bakit daw po hindi sumipot? Hindi namin alam, umalis na sir, sila. kasi Sana threat nila- pinatawag doon sa MSWD para doon sa investigation? Opo, Oo, sir. para Sumipot. malaman namin, para mapanatag naman po kami sana. Anong first name po ng inyong anak? Maria Siren, sir. Maria. Marie. Aiza. Magandang hapon sa iyo, Miss Aiza. Ma'am? Ma'am Aiza? Ma'am Hello. Aiza. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Aiza. Ma'am Aiza, si Raffy Tulfo po ito. Ma'am Aiza, andito po yung inyo pong ex-husband. Saan ba kayo? Hindi po. Okay. Hindi po. Ang biological father ni Marie. Opo. Okay. Dati yung kinakasama. Nakatanggap po siya ng video through messenger from your daughter at doon sa video na yon sinasabi nung anak mo na siya ay tinusok sa puwet at tinusok sa harapan ng iyong kinakasama ngayon. Anong reaction mo? Gusto ko makuha yung reaction mo muna. Sir, sa totoo lang, alam ko na yung kwento na yan dahil nung umuwi ako, nagkagulo kami ng dahil dyan. Okay? Okay. Ngayon, nalaman ko, pinomedical nila. So, hindi ko din alam kung ano
ano ang result ng medical kasi hindi na rin sila tumawag sa akin. Teka muna. Okay, stop dyan muna. Opo. Pinamedical nyo po? Yes, sir. Ano pong naging resulta ng medical? Nandun yung resulta sa akin, sir. Ano pong result? Direct to the point po. Wala naman yung sabi ng doktor kasi ano Direct yung to the point po. Direct to the point po. Ano pong sabi? sabi ng doktor. Ano po nakalagay sa medical? Hindi ko kasi negative kasi yun, sir, pero may napula-pula yung PP niya. Nakalagay doon Oo. na Pero- pula yung... oo. Okay, good enough. So, ibig sabihin talagang nagalaw. Oo. Ma'am, Opo. yan po ba? Sandali lang po mga. Sir, tatay, yan po is sinumito nyo sa MSWD for Yes, further sir. investigation. Oo. Ano pong sabi ng reaksyon ng MSWD? Yun sila, sir. Pinatawag ko yung... Yun na yun. Yung sinasabi pinatawag nyo. ko. Pero hindi sila Because of sumipot, sir. that, pinatawag sila ng MSWD para for further Oo. investigation and assessment. Oo. Sana. Kaso hindi sumipot itong si Aiza pati yung stepfather. Ma'am Aiza, ba't hindi kayo sumipot? Sir, nasa Manila po kami. Ngayon, yung time na dapat ipapacheck is flight na namin yon galing kaming Dumaguete to Manila. Ma'am, Papunta kami- ma'am, galing no, kami no, sa no, Manila. fuck. No. Ma'am, anak nyo po. Hinalay, mas inuna nyo pa yung flight nyo papuntang Maynila. Correct. Kung ikaw ay normal na nanay, lahat po ng mga gagawin nyo, lahat po ng mga schedule nyo, lahat po ng mga plano nyo, ika-cancel nyo, alang-alang doon sa findings ng inyong anak kung ano ba talaga ang katotohanan, kung hinalay bang anak o hindi. Mas importante pa sa yung flight ninyong boyfriend mo, kung saan man lupalop ng buwan kayo pupunta? Excuse me, sir. Wala naman po talaga silang video na pinakita sa akin na hinalay o kaya nakita nila sa mata talaga Ma'am, nila. no. What I'm saying here is, meron pong patawag ang MSWD. Doon po sana ipapakita sa inyo yung video at the same time, doon din po magkakaroon ng assessment ang MSWD tungkol po talaga sa tunay na sitwasyon ng bata. Tatanungin yung stepfather, and then yung pong report ng doktor, babasahin sa inyo ng MSWD, at yung MSWD ay gagawa po ng kanilang conclusion base po sa medical records na nasa harap nila. Yun po ay napaka-importante. Pagkakataon nyo na po sana malaman kung talagang totoo ba o hindi na hinalay po ang inyong anak. Pero sabi mo, mas importante sa iyo yung flight ninyo ng iyong boyfriend. Sir, hindi ko sinasabi na importante yung flight namin galing Dumaguete papuntang Manila. Medical po nila yung bata. Tomorrow is our flight. Ngayon, dapat hihintayin ko yung result. Pero wala naman. Ang ginawa nila, sir, kaguluhan lang yung doon dyan sa Dumaguete. Kaya nung inano namin that day, na hinintay ko yung result at magsabi sila sa akin, hindi sila kumontak sa akin. Ngayon, hinihintay ko hanggang ngayon, hinihintay ko yung result. So ma'am, in other words, hindi ka naniniwala at mas Hindi ako may naniwala, sir, mas may kasi paniwala ka nandito sa ako sa bahay. sa boyfriend mo. Hindi ka ako naniniwala kasi lahat ng tao dito sa bahay, sir, may CCTV kami. Andito yung tita ko nakatira, andito yung daddy ko nakatira, andito yung yaya na 2 yayang bago na nakakapagpatunay sa inyo na kaya namumula ang pepe niya dahil sa pampers na hindi napalitan agad-agad. Okay. Binigay niyo sa MSWD yung Yes, sir. yung medical records. gusto ko sana, sir. Sandali, kay Miss Judith Hasil. Oo. Miss Judith Hasil, sandali lang pa, Miss Aiza, sir. Sige po. Miss Judith Hasil, Apo. MSWD. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ma'am, ano po yung inyong assessment doon po sa medical certificate or medical result? Ay sir, yun nga po yung tinatanong ko sa staff nyo. Kasi wala pa po sa akin yung kaso. Tinatanong ko siya, basta inirefer na lang niya sa akin na makinig ako ngayon sa pag-uusap nyo. Ngayon, kung nasa amin na po talaga yung case na yan, hindi ko pa po masabi eh. Okay. Opo. Sandali lang po. Mr. Ernie, Oo. so wala pa pala sa MSWD. Sino pinagbigyan mo nung ano? Ay, yung Valencia sa po. Valencia, sir, sa Dumaguete yung sir. Gipablatter ko sa police yung Hindi, sir. Sir, diretsong sagot lang. oo, Nasaan po, meron ka bang kopya ng medical nung record, medical sir. report? Oo, sir, nandun sa Nasaan? labas ba, sir, yung kasama ko, sir. Bakit nasa labas, Klein? Sino magbabasa sa labas? Ano bang? This is a sensitive matter, Ingat kayo. Kasi may masisirang buhay rito kapag hindi totoo. Nasa bag ba? Di ba? At kapag totoo naman, dapat merong makulong. Backpack ng kasama ko. Nako, di palit muna, pabalikin, labas muna sila. Then,
hindi kayo orderly dito. Sorry. Sasalang-salang kayo dito ng mga complainant tapos wala pala medical records nandoon sa banyo. Anong ginagawa ng medical records sa banyo? Okay, dito muna tayo sa back-to-back. Ito ata ang nakaredy. Ma'am Judith, tatawagan namin kayo. At saka hindi dapat Laguna ang tatawagan, Odette and Carol. Ang tatawagan ninyo kung saan yung MSWD. Saan ba lugar yun ng MSWD? Sa probinsya. Probinsya Bakit Laguna? Maayos-ayos nga kayo dyan. Tatawagan nyo yung MSWD kung saan dinala yung sinasabing di umano medical report. Sige na. I-cancel muna tong Laguna. Sorry po, Ma'am Judith Hasil. Sorry po. Sorry. Po, sir, okay lang. Ma'am, sorry po My apologies. Magandang hapon po, ma'am. Okay, dito muna tayo sa marami. Dito po kayo, usog po kayo, sir, at ingat lang po kayo dun sa camera. Baka matamaan kayo. Okay, pasok. Sige. Yes, pasok po. Back Tuloy to po. back ito, Idol, actually. Pasok Sige. sila. Etong Sige. nasa kaliwa, sige, sino po si Ranilo? Klima ko, kayo po, yung naka-blue. Okay, ng Dames International Corporation at si Raymond Ponce naman. Sige po, kasya tayo dito lahat. Kasya. Oo, sige. Kasya kahit na 100. Alam ko 100, kumasya na dito dati. Oo. Ayan. Yung mga pasok po. taga... Tuloy-tuloy lang Sige po. lang Sige, po. upo kayo. Yung may hawak na papel. Sige. Sige, pasok ko. Kakasya tayo dito. Kasi dalawang grupo to eh. Dalawang grupo. Dalawang grupo. Isang, Kakasya yan. yung unang grupo, Sige po. 18. Yung pangalawang grupo, 24 siya. Okay, So, 24 and 18. Sige. Ayan, puro labor problems po ito. Kakasya po tayo. Yung Sige po, camera dito baka po. mauntog po kayo. Ingat po kayo sa camera. Marami na po nauntog dyan. Ayoko pong madagdagan pa yung problema. Nakakahiya naman. Kasi masakit po mauntog dyan. Oo. Masakit. Ayun. At sir, natatakpan po yung camera. Medyo yan. Ayun. Kakasya po yun. Dito. Wag ko kayo maya. Pasok. Sige, dito. Pwede ko kayong... Ayan. Papasok. Yung compress. Sige po, pwede kayong... Wag kayo maya. Sige, harap. Ayan. Okay. Natatakpan pa ng camera. Pasok. Kasya dito. 100 nga. Nagkasya dito noon dati, Meron pang oo. upo dyan sa carpet Ito, ilan lang? 18, 18 plus 24. 24. Wala pang 50. Kulang pa yan. Kasya. Ayan. Okay. Very good. Sige. Unahin muna natin yung sa kaliwa. Etong kaliwa, Idol, Pakilala ang natin. kanilang reklamo, si Ranilo Taga saan Climaco. muna sila? At saka si Ranilo Climaco, taga Dames International Corporation. 18 sila. Okay. Etong si Raymond Ponce, kayo po yon. Taga Megs Manpower Corporation. Isang ano lang po ba yon? Isang Bali, kumpanya? isang company lang po, Isang pero company, pero dalawang agency. okay, dalawang agency. Okay, dalawang agency. Anong reklamo Ang nila? reklamo nila, Idol, ay 3 taon na daw po silang hindi nare-regular. That's one. Okay. At yung ginagawang panggigipit daw po sa kanila sa trabaho para iwas silang mabayaran ng tama. Kaya nga hindi sila Bawal ng nire-regular. endo ngayon Bawal, oo. Endo. Diba, pirmado Idol, ng yun po yung Yes, sir. problema nga po namin Yes, sir. Kasi nung nabalitaan, kasi po sa tagal po namin sa company, 3 years na po kayo. 3 years, more than 3 years po. Yung iba po, more 4 than years 4 na po. years, tapos may 5 years 4 years po. may 5 years pa? Apo. Oh. Ngayon po, ang problema po, nung sa tagal po namin, inadapt po kasi kami, gusto po kaming i-adapt ng TUCP, TUCP. yun yun ang kumpanya. Ngayon, nung nalaman ho ng kumpanya namin yon, doon ako kami ginawa ng butas na gusto nila kang masibak kami. Unti-untiin kami. Unti-untiin kami na masibak kami sa kumpanya. Abay, tuso, ano? Ayun nga po. Tapos isa pa po doon sa concern namin, meron po sila yung kumpanya po na pinapasukan namin, minsan po, yung trabaho na pinapagawa po nila sa amin, hindi na po yun yung related sa trabaho namin. Ano ibig sabihin po nun? Kasi po kami, bilang mga driver, nasa logistic po kami. Ang trabaho Yes, po namin, mag-deliver ng mga items kung ano yung ano. Ang problema po, minsan, nilalagay nila kami sa production. And then minsan, nilalagay po kami sa job site, sa labas po, para po mag-akit ng Minsan na mga idol, tangke. nagpipintura Hindi pa nyo kami. na alam yun. Kasi Yun hindi nga nyo po trabaho yun. Wala sa job description yun. Opo, yun nga po yung nirereklamo namin. Kaso nga lang po, Talagang hindi nyo magagawa na maayos yung trabaho yun. So yun ang butas. Na pag hindi nyo na magawang maayos, alisin kayo. Opo, yun po. Yung ginagawa sa amin. Kaya nga po, kahit na hindi namin alam yun, no choice ho kami, susunod ho kami. Dahil minsan, tinatakot ho kami ng kumpanya na kung hindi nyo kayang sumunod, maluwag ang pintuan, umalis kayo. Bastos, ano? Opo, tapos isa pa po, Idol. Yes, sir. Ginagawa rin po sa amin minsan, kasi po, yung mga truck namin, Truck? minsan po, pinagpapalit-palit ho ng plaka para lang humakabiyahe yung, Bawal yun. ayun nga po dahil nga, ginagawa po nila sa amin yan. Illegal yun. Kaya po siyempre ho kami bilang manggagawa, gusto rin namin kumita. Yes, sir. Sa labag sa kalooban namin, ginagawa po namin yung gusto nila. Buti walang nahuli sa inyo. Yun nga po ang masama ho, pag may nahuli ho, ang sumushoulder ho ng huli is Kayo? kaming mga driver.
lahat, yung mula po sa supervisor namin, Ay, dapat makulong yung kumpanya, yung mayroon ng kumpanya. yun nga po Sinacharge sa amin. Sinacharge Kahit po ultimo sa mga amin yun raker po. Pwede ba kayo mag-state ng affidavit para idalhin ko kayo sa LTO, NBI, POCHAS? Makukulong itong may-ari. Sige po. Makukulong mga ito. Kasi po yun naman Ay, po loko-loko. talaga ang gusto namin mangyari eh. Ah. Kasi po talagang ginigipit nila kami ngayon. Bakit kayo mag-execute ng affidavit Opo. tungkol dyan? Apo. Kasi illegal yan. Anyway, sige, una dun sa pinakareklamo nyo. So, una-una yung hindi kayo regular. Yes po. Apo. Tapos pangalawa, Yung ginigipit po kami sa sa trabaho namin. Actually, meron Panggigipit. po kaming Kung dalang ano-ano rito pong eh. butas yung pinagano sa amin. May dala po kaming ebidensya dito na ginawa po dun sa 4 na kasama namin na ginawan po ng ng group chat na peke. okay, sige po. Ito na, Tapos- kakusapin natin si Di. Zinia Passion, yung inyo pong HR. Kailan niyo po siya? Sa DIMS. At saka si Mr. Ray Feliciano, dalawa, no? Unahin muna natin si Ma'am Zinia. Ma'am Zinia, magandang hapon po, Ma'am Zinia. Hello po. Magandang hapon po, Ma'am Zinia. Yes po. Ma'am, andito po yung 18 yung mga empleyado. Kanina po kayo nakamonitor. Ano pong Opo. reaksyon niyo, ma'am, doon sa kanilang sumbong? Ano po ba ang kanilang sumbong? Hindi po sila ginagawang regular. 5 years na ho yung pinakamatagal sa kanila. May 4, may 3. Number 1. And then, number 2, ma'am, binibigyan sila ng trabaho na hindi naman talaga yun ang job description nila. At Ganito kapag po sila po yun. nagreklamo, sinasabihan na ang pinto ay maluwang. Isa nilang pa ma. And number 3, sila po ay inuutosang gumawa ng illegal, magpalit-palit ng plaka yung truck at pinagdadrive sa kanila. At kapag nahuli sila, abay sila pa ang magbabayad. Ma'am, reaction. Ganito po yan. Yan po si Ronilo Climaco. Ay, nakita na rin po kami sa dole niyan. Opo. Kasi po, unang-una, kung hindi sila regular sa kanilang kumpanya, hindi po sila tatagal. Okay. Pangalawa, pagka sila po ay nasa isang agency, sila po ay matatawag na regular na empleyado beyond 6 months of employment. Tama po ba? Oh, regular beyond 6 months. Ano ibig Yes, sabihin po po. noon? Paki-explain ulit. Regular po sila na empleyado ng agency. So, regular po sila. Yes. Okay. Na-explain na lang po sa kanila yan ng DOLE. Alright. Actually, nag-dismiss na po kami ng DOLE dahil hindi po sila makaintindi. Ngayon, Galing no. Hindi, Sandali pa, exist po, ma'am, exist po. ikakat ko yan. Sandali. Apa. So, Sir Ronilo, Ah. totoo ba na galing na kayo sa Dole? Sir, pakisagot lang. Isang Ay, hindi po, hindi po. Hindi po totoo yun. Sir Hindi pa Ronilo. po. Sabi, nagharap na kayo sa Dole. Hindi pa po. Hindi po. Hindi pa po. Ma'am, kailan ho nagharap sa Dole, Ma'am Zinia? ay 3 beses po. Meron po akong papel, nakapirma po sila. Ay, hindi po. Iba siguro. Okay. Iba yung idol lang wala. Baka iba po yun. Baka hindi po si Ranilo et al. Kasi si Mr. Climaco, ito mga kasamahan niya, never para ho sila humarap sa Dole. Opo. So bago ho siguro ito, iba ho siguro yun. Ilan ho bang empleyado nyo? Siguro napakaraming empleyado nyo. Kaya, Ay, opo, marami po. Ay, kaya Check lang naman- po, check ko lang po Opo, ang kanyang pangalan. sige po. Pakicheck naman po. Habang sinecheck nyo yan, punta naman tayo kay Mr. Ray Feliciano, HR Manager naman ng MEGS, kanina yung sa DAMES. Sir Ray, magandang hapon Sir Ray. Yes po, sir. Magandang hapon po, sir. Okay, kanina pa kinakikinig, so hindi ko na po kailangang ulitin pa. So, reaction Sir Ray, dun sa kanilang reklamo. Sir, regarding po dun sa reklamo po in terms of yung regularization po namin, sir. So, kahapon, sir, na may pumunta po sa amin na si Mr. Vener Reyes, Roel Calunsag, and si Mr. Michael Briones. Kausap po nila, sir, si General Manager po namin. Okay? So, meron kaming discussion about po dun sa nangyari po sa kanila dun sa client assign po nila, sir. So, sinabi po ni sir, yung general manager po namin, na sila po ay regular po sa agency po. Regular? Sa mga employment po, sir. Okay, pag sinabing regular, ibig sabihin, sila ho may mga benefits. Yes po, may mga mandatory benefits po sila sa At amin. meron silang mga security of tenure. Meaning, hindi sila basta-basta maalis. Sir, so, like I said kanina, sir, meron po kaming due process regarding po doon sa Okay, sandali lang po, Sir. Okay, Sir Ranilo, regular daw kayo, sabi ng MEGS Manpower. Sir, ang problema kasi sir, pumirma kami ng kontrata sa MEGS, 1-2 beses lang. Tapos the rest wala na. Tapos yung sinasabi nilang may due process, but kung may due process, ganun yung ginagawa nila. Biglaan. Binibigla nila na maalis yung tao. Kung due process nga naman, Mr. Feliciano,
hindi nyo agad-agad sinisibak yung isang tao, especially kung talagang regular. Actually, sir, hindi naman Ang isang po regular na namin- empleyado, hindi po sinisibak. Dapat yan, meron pa mga memo, may mga first warning, second warning, third warning, so forth and so on. Hindi yung ura-urada, ngayon palang sisibakin na agad kita, hindi siya regular kung ganon. Hindi po, Maliban sir. na lang I kung yung guess- empleyado niyo ay pumatay ng tao, ng rape, di ba? Nagnakaw, yun pwede siguro antimano. Pag may ebidensya, sibakin agad. Pero kung yung tatanggalin nyo na mababaw ang kasalanan, mali po yun. Sa nila po, sir, ha? Babalikan ko yung si Miss Passion. Miss Passion? Yes po. Okay, nakakuha na kayo ng pangalan? Opo, hindi nga po siya. Magkaiba. Sabi ko sa iyo eh. So, Pero ho, ganito ho yun. Una ho, ang kiniklaim niya hindi siya regular. opo. Ang isang empleyado po, pag lumagpas ng 6 na buwan, considered na po yan na regular employee sa amin. So regular na pala kayo. So regular po ito Agency, sila. Sa agency po. Matagal Sa na agency po po. yan. Kahit Pero- po sila ay agency lang nasa po. agency, regular Idol, na itanong ko lang. empleyado po yan. Okay, so regular pa po pala kayo sa agency. Opo. Oh. Pero pwede po ba, may tanong ko, Idol, kung pwede po ba mag-deploy sa loob ng isang, tulad nung dineploy na kami sa Bistang. Ang pinagtrabaho namin, Bistang, Ere, Tasman. 3 company sa loob ng isang compound. Medyo hindi ko na alam yan kasi may mga patakaran po bawat company. Hindi ko na po saklaw yan. Ang sa akin lang po dito, kasi nang una yung pinunta rito is kung whether regular kayo o hindi. Sinabi po ni Miss Passion na regular na raw po kayo dahil lumampas na kayo sa 6 months, regular kayo sa agency. Ngayon baka ang gusto nyong mangyari, maging regular kayo doon sa kumpanya ng kliyente, sa kliyente, malabo ata yan. Parang ibang usapan na yan at kailangan i-label na natin. Hindi na po namin pwedeng italakin dito. Medyo komplikado na. So, nasagot na ni Miss Sinya na kayo po regular? Panggigipit sa amin ngayon. Yung panggigipit. Hahanapan kami ng butas. Okay, so Miss Zinia, baka pwede naman po itingin na panggigipit sa kanila. Ano po bang panggigipit ang sinasabi Ano na nila? panggigipit? Ang dami. Ginawa kami ng group chat na hindi naman dapat. Yung fake daw na group chat account, Miss Zinia. Ginagawa kami ng kwento. Yan po yung bang ginamit aking nilang tao na si Clemaco ay member ng group chat na yan? Ikaw ba, member ng group chat? Hindi po ako member, hindi pero kasama naman ko po po. yung mga ano dyan. Pero, kumbaga, nangyari sa kanila, di po pwede Okay, siya so mangyari ma'am, sa baka amin yan. pwedeng pag-usapan niyo po ito na Yes ma-sort po, out pwede ninyo. po siyang papunta rito sa opisina para mapag-usapan. Sige po, sige Kasi po. ho, That we will do. para Okay maayos ma'am, para mapaiksi. Sige po, kami po ang referee. Pupunta kami dyan. Pag-usapan ninyo itong group chat na ito, ma-sort out kung talagang ano ba nangyari, sino may kagawa Opo. nito para matapos Kasi ang ho, problema. wala ho akong tao na Sige nasa po. group chat na Sige hindi po. Sige po. nakakaso. Ma'am Zinya, okay na tayo, ha? Okay Salamat na. po. Salamat po, Ma'am Zinya. Magandang hapon po, Ma'am Zinya. Okay po. Balik tayo kay Mr. Feliciano. Mr. Feliciano, Yes, sir. okay, ano na po yung pinag-usapan natin kanina? Sorry, nawala na, nalito na ako. So, Ye- yung pagtanggal, sir, dapat may due process. Yes, sir. Tulad kahapon, sir, pumunta po sila dito sa amin. So, hindi man naman sila tinatanggal, sir, dito sa company namin, sa manpower po natin. Which is, napaliwanag na namin sa kanila kahapon kung ano po yung nagawa nila and ano po yung transaction na pwedeng ibigay namin sa kanila. Okay. So, sir, tomorrow, pag pupunta ko kami dito dyan, sasamahan po namin sila, dapat to mag-usap kayo at ilatag niyo po lahat. At ganun din kayo mga sir, ano, yung mga nandito, lahat ng problema at kami po makikinig para maayos tong mga hinaing ninyo, especially sa pagigipit, lalo yung sa mga group chat na yan. Okay? Okay. Ganun na lang po siguro. Sir Ray, Okay po. Yes, dapat pagpunta ko namin dyan bukas, pwede ba nandun kayo? Magpakita kayo? Sige po, sir. Sige po. Mr. Feliciano. Thank you, sir. Okay. So, ganun po muna ha, para dito naman kami Para sa yung kabila. pangalawa naman. Oo. Sige. So, bukas pupunta tayo doon sa inyong opisina at sasama po isang reporter namin. Pag-usapin kayo, pag-ayusin kayo. Okay? Sige po, sir. Dito naman tayo sa kabila. Ito naman sa kabila, Nins. Okay, reklamo naman ni Ilan sila, Sammy Nis? Dimal, 24 katao Sige. sila, 24 silang magkakasama para ireklamo yung agency rin na Empower Services Solution dahil daw po sa benepisyo, walang mga hulog at hindi pa rin na ibibigay yung kulang na sweldo. At nag-research na tayo, ang minimum wage sa Pampanga is 380 pesos a day. 380 pesos ang minimum wage. Okay. Magandang hapon po, Sir Samis. Yes, sir. Magkano pong sweldo nyo? Bali, yung rate po namin, 380. Okay. Bali, nagiging ano lang po yung, kasi, Magkano po natatanggap nyo per day? bali po yung, Ma'am, sa diretso, magkano natatanggap nyo?
Pati po yung overtime siguro abot ng hanggang 600 siguro, sir. Pero yung without overtime, magkano po? 380, sir. 380. So nasa minimum wage kayo. So ang pinakareklamo nyo ngayon, yung benefits, wala. Sir. SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Kasi sir, idol, nangyari dyan, tagal na naming reklamo yung mga benepisyo na ganyan. Yung SSS, yung Nasa mga batas po natin yan. yung mga Nasa loans, batas. mga Dapat loans, yan meron yan. mga loans balance. Kasi ilang taon na sa tingin namin wala. Alam ba yung sa akin 2014. Okay, so ibig sabihin matagal na. Okay, bukod pa dyan sa benefits, yung kulang na sahod, Yung sahod magkano po. kulang? Kasi po nung bali yung sahod namin diyan 5 at 20. Yung ano namin. 520. Oo, tapos yung nung Okay, sir, magkanong kulang na sahod? Kasi sir, yung mga kasama ko nagsabi sa akin, yung daw isa 2,000 lang. Hindi, pero sa tansya po ninyo, magkano po yung kada isa sa inyo? Kalahati po. Kalahati ng buwang. Isang kinsinas. Kinsenas. Okay, sige. Kalahati ng kinsenas plus benefits. Ma'am Veronica Gulfan, HR officer. Kilala niyo ito? Ma'am Veronica, magandang hapon po, Ma'am Veronica. Magandang hapon po, Mr. Rafi. Okay, una po muna, importante ito, yung kalahating kinsenas na sweldo nila, nasaan na po, ma'am? Apo. Nagkaroon lang po kasi ng problema ang office sa collection. Pero na-announce naman po namin nung 21, nung Monday, na half na lang muna yung maibibigay. Pero Wednesday po yung target ng company. Okay. Ang alam ko po, kasi wala po ako ngayon sa office, ang feedback po sa akin ng opisina na i-release na daw po yung another half. Na-release? Bali, buo Kung na po. na-release, ba't Opo. nandito sila sa amin kung na-release? Ayun lang po ang hindi ko po maano sa inyo kasi nandito po ako sa labas. Nasa client din po kasi ako ngayon. Oh, so okay lang po ba na mai-forward ko po yung number ng opisina para doon po kayo tumawag to confirm lang? Okay, sige. Pero dapat, ma'am, tomorrow, magpapadala din kami ng reporters. Sama namin sila. Tomorrow, dapat release na po yung kalahati ng kinsenas nila, okay? Apo, alam ko po na-release na po. Well, kung na-release po, wala sana sila dito. Okay, Apo. so tomorrow, i-release yan. Ma'am, meron pa isa pa. Importante din to. SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ngang 13 month, nabibigyan din kayo? Nabibigyan Okay. Nasa batas po natin to, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Bakit po wala, ma'am? Meron po kaming SS PhilHealth Pag-ibig. Meron lang po kaming delay sa payment. Delete palagi yung delete. Opo. Yun lang po yung namin. Medyo nagkakaproblema po kasi kami sa collection ngayon. Aba, ma'am, sandali. Pero, Madam, sandali, ma'am. Meron dito sabi 3 years. Oh, yung 3 years na sinasabi po nila, yung sa loans po nila, kasi yung iba po dyan, may mga previous loans sa previous company nila. So, dapat po kasi na-settle po nila yun dun sa dati nilang kumpanya. Hindi po totoo yun. Bali, sa Empower din na po yung mga loans na sinasabi nila na... Sir Rafi, okay lang po ba na ibigay ko yung number? Kasi hindi ko po masasagot dahil wala akong documents dito na hawak. okay, Nasa sige. labas po kasi Pero ma'am, ganitong gawin natin, yung pong kayo ay madidelay sa paghulog sa SSS dahil sabihin natin yung SSS din nagka-problema dahil meron silang backlog. 1 month, 2 months, 3 months, okay lang siguro. Hanggang 3 months lang yung Pero kung 3 years, God damn, kalokohan na yun. Ito-check ko po yung record. Pero And then pangalawa, ma'am, pakinig muna kayo. Madam Veronica, makinig muna kayo. Now, pangalawa, ma'am, hindi po natin pwedeng gamitin na delayed kasi ang pagbayad ng kliyente, kaya delayed din ang sahod at delayed din sa benepisyo. Problema na po ng company niyo yan. Kaya nga po dapat meron kayong mga backup capital, meron kayong mga assets at kapag nagkaroon ng problema tulad nito, rainy days, kailangan meron kayong paghuhugutan, meron kayong pwedeng isanla, ibenta, i-dispose of ng mga properties para may pambayad sa mga empleyado. Kasi itong mga empleyado ninyo, nagawa na nila yung servisyo nila, dapat agad-agad, on time, mabibigay ang kanilang mga pera. Di po ba? Ma'am? Yes, Tama? sir. Apo. So Tama ma'am, po. tomorrow, we will be there. Apo. A, ibibigay po yung kalahati ng kinsenas nila. And then B, pag-uusapan po, ilatag po ninyo yung mga mandatory po. papeles nyo para Sige, doon sir. natin magkwentahan yung sa mga benefits. Sige Salamat po, Ma'am Veronica. Okay po. You're welcome, Sir Rafi. Opo, magandang hapon po, Ma'am. Sir, maubusan tayo. Mag-news break na tayo. Ganito pa gagawin natin, sir. Bukas. Salamat po, Ma'am Veronica. Iano niya si Ma'am Veronica.
bukas sir, mabibigay sa inyo yung kulang yung sweldo. Tapos po yung benefits po ninyo, bukas din po, doon pag-usapan natin kasi pabuksan natin yung libro. So pakiready nyo na lang po kasi sir, kahit na alas 4 hindi tayo natatapos dito kasi nga po meron pa mga nakapila din iba doon. Kawawa din naman yung iba. Sir, sorry sir, mag-respect tayo. Sasamahan po namin kay bukas. Doon na lang po pagkasama yung reporter, pag-usapan natin lahat. Okay? Sige po. Alright, sige po. Samantala mga Sige po. kapatids. Sige po. Thank you po. Bukas. For sure po, isang reporter namin ang tututok sa inyo. Okay, sasamahan kayo sa opisina. Okay. Okay, at stressed ka ba? Nakaka-stress talaga ang init ng summer pero sa tulong ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan para may makakatulong tayo na labanan ng sakit na dulot ng stress, pollution at unhealthy lifestyle. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores nationwide. Ito rin po ay available sa freeze-dried acai capsule na mabibili naman sa lahat ng 7-Eleven. Para po sa karagdagang impormasyon kaugnay sa organic acai berry, tumawag sa 0922-888-7884. At ito po ay isang mahalagang paalala mula sa BDO. Huwag niyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan ninyo, kamag-anak o kahit sa asawa niyo pa ang inyong importanteng bank account details tulad ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo o hindi kaya ay nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at hinihingi ang inyong PIN o password, huwag niyo pong ibibigay ito kahit kailan. Ay hindi po ginagawa ng BDO o ng kahit ano pa mang bangko ang manghingi ng bank account details ng mga kliyente nito. Malamang kung sino man ang gumagawa nito ay fraudster or scammer, wag pong magpapaloko sa mga ito. Proteksyonan ang inyong account. Wag po kayong maging biktima ng bank fraud. Ito po ay isang mahalagang paalala mula pa rin po sa BDO. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad. Ang auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service ka ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At ang bahagi rin pong ito ay niatid sa inyo ng CDO Carne Norte, family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie siksik liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy at ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. At ng Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2:34 ng hapon at mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa muka. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa muka, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay sa mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan, mag-Fungi na sabon araw-arawin na paggamit para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, tumawag sa 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 7-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Action News Update ay hatid sa inyo ng Kidney Care. We care, you care.
take care. Kidney Care. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 2:35 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Handa si Pangulong Rodrigo Duterte na magpatingin sa psychiatrist dahil sa sunod-sunod na patutsada ni UN Special Rapporteur Agnes Calamar at UN Human Rights Chief Zeid Ra'ad Al Hussein. Ayon sa Pangulo, pinigilan lamang siya ni National Security Advisor Hermogenes Esperon na murahin si Zeid dahil kamag-anak umano siya ng Jordanian King Abdullah. Paliwanag ng Pangulo, ayaw ni Esperon na maantala ang pagbili ng 2 Cobra attack helicopters sa Jordan, kaya tanggapin na lamang ang insulto. Gagamitin ng bansa ang attack helicopters sa kampanya sa terorismo. Philippine Standard Time, 2:36 ng hapon, at yan ang balita. Mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile, sanman kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Kidney Care. We care, you care, take care. Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na i-try ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Kuya Kim po, at nandito ko ngayon sa Sari Sari Store kung saan matatagpuan ng 200 ml Vitamilk balikbote. Meron itong 2 species, ang original at double choco shake na may halagang 15 pesos SRP. Sila'y gawa sa all-natural soybeans at natural na ibinabalik sa tindahan. Kaya ang tawag sa kanila ay balikbote. Ako pong muli si Kuya Kim for Vitamilk balikbote. It's heart-healthy, energy-boosting, and protein-rich with all-natural soybeans. Vitamilk feels good. Heart healthy, protein-rich, energy-boosting, and all-natural soy milk. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, boppy, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya
ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. The stars of the universe have aligned to share a powerful message. Pia Wurtzbach, Margie Moran, and Gloria Diaz. For us, being a strong woman means being able to choose the best. Never settle, even when it comes to chicken. That's why for us, it can only be Magnolia. Free from antibiotic residue, hormones, and steroids. With omega-3 and raised in stress-free environments. We choose Magnolia, ang pambansang manok. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung Martin po, 13 takes sa eksena, 13 hours sa shooting, o 13 hours sa pagmumotor, kayang-kaya. May Cobra Energy Drink na 13 pesos lang SRP. Sa Cobra Energy Drink, walang talo ang 13 pesos ko. Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos lang. SRP. Cobra Red, 12 pesos lang. SRP. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At
Pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Choose what's right for you. Petron XCS 95 Octane with Tri-Action Advantage for better engine protection versus standard fuels. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At balikan ulit natin. Okay, ito po ay SPG dahil maselan po itong pag-uusapan dito at meron po akong sasabihin para ma-describe ho talaga ng husto yung pangyayari. Kasi I saw the video At nakakaintindi ako si Bisaya. Bisaya kasi yung video So, SPG po ito, tabi-tabi ng mga bata at walang mali siya siyempre. And I have to use some language na wala sa English o hindi ko na English yan, tatagalogin ko para makita ho talaga yung severity nito pong nangyari sa bata. The way the child explained it dun sa video. Ito po yung pagka-explain sa video. Tawagan na yung nanay. Aiza Tuting, magandang hapon po sa inyo. Opo. Ma'am, makinig ko kayo. Napanood ko po yung video. Ang nag-interview po sa kanya, pinsan. Pero yung interview po, halatang hindi po siya kino-coach. Nakikinig na po yung yung kamkrami si Emma Libunaw ng CIDG. Kasi casual yung bata Ninse, habang kinakausap, tinatanong, kumusta ka naman? Casual, very casual. And then yung bata, nagkakwento na. Ang sinabi ng bata na dinadala siya sa CR nung stepfather at pumapalag siya, lumabas siya. Yun ang una. And then ang sunod, ang ginawa ng bata, tumuwad siya. At munestra niya yung kanyang daliri na tinutusok daw. Yung daliri nitong stepfather, itinutusok sa puwet niya. Nagmuestra siya, tumuwad siya. Nakikinig ka, Miss Aiza, nanay? Opo. And then pangalawa, yung kanyang pepe daw, sabi niya, tinutusok din ng daliri ng stepfather at tinatakpan ni stepfather ang kanyang bibig. Siya po nagmumustra nito Sabi niya, tinatakpan ang aking bibig in Bisaya para hindi raw siya mag-ingay. Miss Aiza. Opo. Yan ba ang tinuturuan? Kasi pinapalabas mo tinuturuan at hindi pa nagtatapos dyan. Ito pa ang matindi. Sinabi niya na meron daw tinutusok, hindi niya lang masabi kung ari ba yun o daliri. Meron daw itinutusok sa bibig niya ang kanyang stepfather. Ano yung itinutusok sa bibig? We don't know. It could be yung ari nitong si lalaking stepfather o whatever, daliri. Ako nga, nung pinapanood ko, nanindig yung balahibo ko, Nanay Aiza. Now, para sa iyo, wala yun, di ka naniniwala, at mas papaniwalaan mo itong si Jerome, yung iyong boyfriend, na kinakasama ngayon. And another thing, Miss Aiza,
meron po medical certificate. Pero yung medical certificate, I found out na yun po inagawa bago sa interview. Kaya po pala yan ay napamedical yung bata upon the request of isa sa mga kasambahay na nagmamalasakit. Naintindihan niyo po, Miss Aiza? Opo. Meron kayong isang helper dyan na siya mismo ang nag-udyok na ipamedical certificate yung bata dahil naawa sa bata sapagkat meron siya nakikita. Of course, ngayon, walang magsasalita dyan dahil sila ay nasa inyo pang kustodiya. Pero once yung mga katulong na yan, kasambahay na yan, yan ay interviewin ng CIDG, lalabas ng katotohanan. Opo. Because I'm telling you, within 24 hours, may darating yan mga taga-CIDG, susunduin yung bata, susunduin itong si Jerome, at magkakaroon ng large-scale investigation. Opo. Now, kukunan kita ng reaksyon. Naniniwala ka ba o hindi sa bata, sa anak mo? Naniniwala ako sa anak ko, pero sa kanila hindi. Okay. Kasi sir, nandyan ako nung time sa Dumaguete. Hindi, okay na yun, ma'am. So, naniniwala ka na itong yung anak mo ay namolestya, pero hindi ka naniniwala dito, okay lang. Huwag mong paniwalaan itong nandito. Lalo itong sister-in-law mo. Sister-in-law? Ano? Hindi man sila kasal eh. Hindi, okay, sige. Yes po. Hilaw na sister-in-law. Maski hindi, huwag mo na paniwalaan. Pero yung bata naniniwala ka, that's good enough. So, therefore, Nins, talagang naniniwala na itong si Aiza na gago itong kanyang boyfriend. So, Aiza, makukulong tong boyfriend mo. Basta sir, may mga evidence sila, okay lang po. Ma'am, i-interview yung bata at base po sa gagawing assessment, siyempre, mga eksperto po mag-interview na dyan. Hindi na kasi yung sa video, ang nag-interview yung pamangkin o pinsan. Pero this time around, ang mag-interview niya, eksperto. Kausapin ko si Colonel Emma Libunaw, nandiyan naman ang CIDG Women's and Children's Protection Unit. Colonel. Hello po. Colonel Libunaw, magandang hapon. Opo, magandang hapon po. Kanina pa ako kayo nakikinig, Colonel. Ay, opo. Ano pong reaksyon niyo, Colonel Libunaw? Talaga pong ang bata po hindi nagsisinungaling eh. Lalo na po kung candid, although hindi ko napanood yung video. Pero kung ganun po ka-candid yung kanyang istorya at saka yung pag-describe po niya, talaga pong 99% po yun na totoo. Ilang taon po itong bata? 4 years old. Natin? 4 years old po, Colonel. Opo. Nakakaintindi na po yun. Saka pwede na pong kausapin. Apo. Pwede na pong kausapin ng maayos. Saan po siya nasa Metro Manila po ba? Santa Rosa, Laguna. Pero ma'am, pwede naman siya sunduin ng mga taga-CIDG para imbestigahan na po talaga. Di ba? Opo. Ang kailangan po namin yung pong nagmamalasakit sa kanya, yung complainant po ninyo. Opo. Para sa mga detalye. So ito pong batang ito, kasama pa po niya sa bahay. Kasama po nung mother. Kasama pa po sa bahay itong stepfather po natin. Opo. Kaya ang gusto ko po sana, ma'am, today, ma-rescue itong bata, ma-pull out na doon sa bahay at mailagay na po sa kustodiya ng mga kinaukulan, pwede po MSWD, pwede sa inyo, para maprotektahan po itong bata. Ito pong si nanay, nakikinig po siya. Kasi Nakikinig po? pwede po siyang maging liable din po dito eh. May liability yung nanay? Opo. Pwede na pong mag-intervene kaya po ang gobyerno, pagka ganito po, na yung mismong dapat na nagbibigay ng protection doon sa bata ay hindi nakakapagbigay at parang sinotolerate pa po niya yung nangyayari. Pagpasok dahil dito na po papasok yung gobyerno, i-involve na po natin ang DSWD. Aha. So for the meantime, today ma'am, pwede na papuntahan ng CIDG itong bahay ni Miss Tuting, yung nanay, para magkaroon ng investigasyon at ma-pull out na muna yung bata at ilagay ng siguro muna sa kustodiya ng MSWD. Para mag-isip. Opo. Magpunta lang po dito sa opisina namin para po doon sa mga iba pa pong detalye. Sige po, gagawin po namin yan. Sa pag-rescue sa bata. Ma'am, ngayon po, after this program, darating po kami dyan. Kasama po itong tatay para makapag-file ng formal complaint. In base po dyan sa formal complaint, mag-umpisa na kayo ng investigation action. Salamat po, Colonel. Sige po. You're welcome po. Anytime po. Thank you po. Ma'am Aiza. Opo. Pati ho kayo makakasuhan dito. Sige po, basta mapatunayan lang nila, sir. Ma'am, hayaan na po natin ang mga otoridad gumawa ng investigasyon. But anyway, I just want to remind you na yung bata, hindi ako eksperto, pero malalaman ko po base sa aksyon ng mga bata at pagsasalita
na nagsasabi po siya ng totoo at talagang meron po nangyari sa kanya. Nakita niyo na ho ba ang video, ma'am? Hindi ko nakita, sir. Anyway, mapapanood niyo po yan kapag kayo po ay pinatawag na po sa CIDG. Mapapanood niyo po, ma'am. Very graphic, well, as far as description is concerned. How she described it. Matindi po. Nasaan po itong si Jerome? Nandito po. Pwede mo makausap? Wala po dito, sir, sa tabi ko. Nandoon sa labas. Pero nandito siya nakatira sa bahay namin. Ano pong trabaho nito? Ano po? Ano pong trabaho ni Jerome? Business po. Business? Opo. Ano pong business? Direct selling po. Direct selling. Siya ho ba ay nagsasyabu? Hindi po. Sigurado po kayo? Opo. Kasi po, yung ganong klaseng gawain na dinescribe ng bata, hindi po gagawin niya na isang normal na tao na halayin, molestyahin ang isang walang kamuang-muang na 4 years old at gagamitin niyang kanyang daliri para ipasok sa puwet, sa ari ng bata, yung kanyang daliri. Adik lang po ang pwedeng gumawa niyan. Kasi kung hindi adik yung isang tao, hindi niya magagawa yung kung normal siya. So I think this guy, Jerome, ay nagsasyabu po. Mama Aiza, kung akong tatanungin. So ngayong araw po na ito, kukunin po yung bata. Huwag niyo po itakas, ma'am, kasi lalo kayo mapapahamak, lalo kayo makakasuhan ng Hindi, wala doble-doble. akong planong itakas, sir. Okay. Sige, darating po dyan yung mga CIDG po. Kasi ngayon po, didiretso kami sa Kamkrame. Pag nakapag-file sila ng formal complaint, si tatay, then darating po dyan mga CIDG at saka MSWD para kunin na po yung bata. Lalagay muna sa custody ng MSWD and then kayo po paimbestigahan at gagawa po ng assessment ang CIDG at saka MSWD. I-interviewin ka, yung bata, lahat-lahat at doon magkaalamanan. Okay, ma'am? Sige po. Anong reaksyon niyo po, ma'am? Hindi ako naniniwala talaga, sir. Saan? Yun ang totoo. Kasi may mga... Hindi, sandali lang, ma'am. Kanina akala ko naniniwala ka sa bata. Ngayon sabi mo hindi ka naniniwala sa bata. Hindi ako naniniwala. Naniniwala ako sa sinasabi ng bata, pero hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Sino sila? Hindi ka naniniwala sa sinasabi ng tatay at saka Opo. ng kapatid ng Pero kung tatay. siya mismo ang magsasabi sa akin, kasi tinatanong ko kasi siya, nung incidents na yon, tinatanong ko yung bata. Yung kaming dalawa lang, tinatanong din siya ng lola niya, wala siyang sinasabi at sinasabi niyang hindi. Kaya ngayon gusto kong malaman talaga, mas maganda kung yun, imbestigahan niya. Lahat-lahat. Tama, ma'am. Okay, Anyway, pagdating po, ma'am, sa CIDG, ipapakita po sa inyo yung video. Okay po. Okay? At siyempre, ipapa-analyze din po yan sa mga expert. Ano po? Okay po. Kasi malalaman din mga eksperto yan, tulad ng mga taga-MSWD, trabaho nila yan, yung mga child psychologists kasama na dyan, para malaman at base po dun sa gagawing interview din sa mga bata, malalaman kung talagang nagsasabi ang bata o na totoo hindi. Okay, ma'am? Sige Leave po. it to the expert. Okay. Ma'am Aiza, sandali lang po, Ma'am Aiza. Miss Judith Hazel, MSWD Santa Rosa, Laguna. Magandang hapon po, Miss Judith. Miss Judith? Okay na muna, yung MSWD. Ganun na lamang. Ma'am, punta kayo sa samahan namin kayo ngayon sa CIDG. Si tatay pala, Tatay Ernie, pa-file ho kayo ng formal complaint sa CIDG. Base po doon sa inyong ipa-file na formal complaint, then kikilos agad-agad ang mga CIDG. Okay? Sige po, sir. Magandang hapon po, sir. Salamat, Thank you so much, Sir Tony. Thank you. Okay. Salamat po. Okay. Just break ulit tayo. Okay, sige. Samantala mga kapatid, ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO. Isa pa rin pong paalala mula sa BDO sa mga BDO clients na hindi pa nakukuha ang inyong bagong EMV debit card, magpunta na po kayo sa branch of accounting nyo upang kunin ang inyong bagong EMV debit card. Kung natatanggap ang inyong sweldo gamit ang BDO ATM card, magpunta sa inyong company HR para malaman kung paano makukuha ang bagong EMV debit card. Yan po ang isang munting paalala mula pa rin po sa BDO. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ang J&T Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa J&T Plasticware
Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka. Ikaw at ang auto mo, ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay sa mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-Fungi na sabon araw-arawin ng paggamit para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, tumawag sa 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong mga lugar. Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:02 ng hapon. Natatakot ka ba sa cyst, tumor at mga bukol sa iyong katawan? Baka ito ay malignant na, wag nang hintayin pa na lumala, uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay napatunayan ng mga eksperto na makatutulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pang klase ng bukol. Kaya uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, kaya mga kapatid, bumili na ng Santone Plus Herbal Capsule sa mga suking butika. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:03 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Maiuwi na ng Pilipinas ngayong linggo mga labi ng OFW na nakita ang bangkay sa isang septic tank sa South Korea. Ayon sa kapatid ng biktimang si Angelo Claveria, inihahanda na ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga dokumento para sa pag-uwi ng mga labi sa Cabatuan, Iloilo. Sa Iloilo kasi nakabase ang pamilya ng biktima. Binigyan ng otorisasyon ng ina ni Claveria si Jeon Corpin, Assistant to the National Officer ng Philippine Embassy sa South Korea, para asikasuhin ang mga dokumento sa nasabing bansa. Sasalubungin naman ng pamilya Claveria ang mga labi ng biktima sa Iloilo International Airport. Samantala, bibigyan ng tulong pinansyal ng OWA ang pamilya para sa libing ng biktima at ang matitira ay mapupunta sa kanyang ina. Philippine Standard Time, 3:04 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile. San man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide.
Fujidenzo, quality above all. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan ng mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Malagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule, tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947-614-9971. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, impeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung Kidney Care. May pagbabago. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa Kidney Care kasi malaking tulong sa akin. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Mga idol, ikarga nyo na yung vitamin B complex, oh. Isiksik nyo na rin yung turin sa inositol. Kasya pa yung ginseng, oh. Panalo sa dami ng ingredients tong Cobra. 13 pesos SRP lang lahat yan. Salamat, Idol Coco. Sa Cobra Energy Drink, may tunay na lakas ng 13 pesos mo. Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos lang. SRP. Cobra Red, 12 pesos lang. SRP.
Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Kuya Kim po, at nandito ko ngayon sa Sari-Sari Store kung saan matatagpuan ng 200 ml Vitamilk Balikbote. Meron itong dalawang species, ang original at double choco shake na may halagang 15 pesos SRP. Sila'y gawa sa all-natural soybeans at natural na ibinabalik sa tindahan. Kaya ang tawag sa kanila ay Balikbote. Ako pong muli si Kuya Kim for Vitamilk Balikbote. It's heart-healthy, energy-boosting, and protein-rich with all-natural soybeans. Vitamilk feels good. Heart healthy, protein rich, energy boosting, and all natural soy milk. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Ganado ako. Matapang ako. Lalaban ako. Never ako. Para sa tapang na tunay, para sa tibay at husay. Ginebra, tagay ng ganado sa buhay. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo ngayon mga kapatid sa ikatong bahagi ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At interesting itong pag-uusapan natin, Idol, at mga kapatid at mga OFWs. Kasi nga, kahit sino, lalo kung working ka, gusto mo magkaroon nito. Very important. Very Credit card. important to. Okay. Akala ninyo, ano lang to, luho. Hindi po. Anyway, meron tayong bisita ngayon. Necessity to kung tutusin. Kung tutuusin, Credit card. oo. Kaya nga mga kapatid, meron tayong bisita, si Mr. Alex Ilagan, Executive Director ng Credit Card Association of the Philippines or CCAP. Okay. Okay, para nga pag-usapan itong kahit sino ay gustong magkaroon nito. Pero sino nga ba ang pwede lang magkaroon nito? Yan, magandang tanong. Ang Diba, unang Idol? tanong natin, Sir Alex, magandang muna, Sir Alex, magandang hapon. Hapon. Sino-sino ho bang qualified na magkaroon ng credit card at paano po mag-apply ng credit card? Well, actually, ang pinaka-importante, dapat meron kang source of income stable. Okay. And you have to be at least 21 years old Mhm. and not more than 65. Okay. So yun, pagka qualified ka doon, pwede ka mag-apply kahit saang bangko na nag-i-issue. Sa ngayon, 17 bangko ang may license mag-issue dito sa Pilipinas. Lahat Okay. sila miyembro ng Credit Card Association of the Philippines. Okay. Ano po yung advantage ng pagkakaroon ng credit card kumpara sa cash-cash yung ibabayad ng customer o dala-dala ng customer papunta sa kanyang bibilihan ng mga tindahan? Actually, maraming advantage. Number one, yung convenience. No? Kasi hindi ka kailangan magdala ng maraming pera. Kunyari, meron kang bibiling malaking halaga, yung credit card, isang plastic lang yung dala mo. So, ma-hold up ka naman, no? Pwede mo nang kagad pa-cancel yon. So, hindi na magagamit. O kung mawala, ganun din. Pwede mo itawag sa bangko, kakancelin na yon at wala ka ng liability.
So pangalawa, maliban sa convenience, pwede mo pang bayaran ng installment, lalo kung mabibili ka ng mamahaling mga bagay. Bibili kang bagong cellphone, pwede mo bayaran ng installment, 12 months, 24 months. So yun ang mga advantage. Tsaka pagka emergency, kunyari, biglang may malaking pangangailangan, may nagkasakit sa'yo sa pamilya mo na ospital, wala kang pambayad sa down payment, pwede mo i-charge sa credit card kung tumatanggap sila. Karamihan naman ng malaking ospital tumatanggap. Pero meron po mga nagsasabi na, may trabaho naman ako, stable naman yung job ko. Pero hindi ako inaprubahan. Nag-apply ako. Baka meron silang previous history ng hindi magandang pagbabayad sa utang. Aha. Kasi may credit history na tinitingnan ng mga bangko. Matitrace nyo po yun? Oo. Kasi like ako, Idol, di ba? BDO client ako or depositor. Meron ako account sa BDO. Paano po yun? Automatic ba pwede na ako mag-apply ng credit card ko? Kung wala ka namang bad credit history at sufficient naman yung kita mo at within yung age requirement, pwede kang bigyan ng credit card. Okay. Ano-ano po mga dokumento ang kailangan ipakita? Kasi bukod sa galing sa kumpanya na ikaw ay talagang may stable na trabaho at alam ko yung sa ITR, ano pa ho yung mga required documents na dapat isumite? Actually, simple lang. Kailangan lang mag-fill up ka ng application form, mag-submit ka ng 2 government-issued IDs, tsaka yung proof of income. No? So kung may trabaho ka, kukuha ka ng employment certificate dun sa kumpanya. O kung meron kang negosyo, yung ITR, yung income tax return ng inyong negosyo. Pero teka muna, hindi enough yun. Kung halimbawa, kapapasok mo sa trabaho, 3 months ka pa lang. Okay. So, yun titingnan din ng bangko yun. No? Kasi kung titingnan niya yung stability ng income mo So, kung probationary employee ka, may pagkakataon na pwedeng hindi ka magtagal. No? So, alanganin. Titingnan din yun. Ngayon, kung matagal ka na namang nagtatrabaho gaano katagal ang matagal na dapat? Actually, depende. Kung kagagraduate mo lang, syempre, mas risky. Dahil unang trabaho mo yun, baka hindi ka magtagal. Pero kung kunyari, nasa tamang edad ka na, lumipat ka lang ng trabaho, pero bagong trabaho to, pwede namang i-consider Pag makita yung history na galing ka sa trabaho. Ang alam ko talaga, sir, kung 5 years ka, mataas, mas mabilis ka ma-approve. Kung 5 years ka na sa company mo, ibig sabihin, stable ka na talaga. Siyempre, mas mahaba, mas maganda dahil sign of stability yun kung hindi ka umaalis sa isang trabaho. Tsaka di ba merong credit limit na tinatawag? Di ba kapag na-aprobahan po kayo? Oo, yung credit limit, yun ang total amount na pwede mong i-charge doon sa credit card. So depende po yan, pagbabasehan din siguro yung income nyo. Yung income mo. So kung ano yung income mo, dun ibabase yung credit limit na pwedeng ibigay sa'yo. Ngayon, Sir Alex, ang tanong, kasi Idol, di ba, credit card yan, yung interest. Kasi syempre gustong malaman ng ating mga gustong magkaroon ng credit card. Paano naman po yung interest? Ang totoo, kung nagbabayad ka sa oras at binabayaran mo ng buo, buwan-buwan, hindi ka magbabayad ng interest. Kasi ano yan zero interest po kapag on time. Basta't nagbayad ka ng buo. Kunyari, ginamit mo yung credit card mo, ang total na halaga, 10,000 pesos. Pagdating sa ng billing statement, nakalagay 10,000 pesos. Ang due date, kunyari, May 30. Pag binayaran mo ng buo, by May 30 yung 10,000, wala kang babayaran ng interest. Ang charge ng interest, yung hindi nagbabayad ng buo. Yung nag-installment? Yung nag-installment o yung nagpa-partial payment, yun ang may interest. Pero pag nagbabayad ka ng buo, walang interest yun. Parang convenience mo na lang yun. Oo nga. Walang inuwan sa American Express. Halimbawa ako, may American Express to BDO. Uta ako halimbawa, nag-charge ako, halaga 10,000, sabi ni sir. Meron ako 1 buwan. Pagdating ng 1 buwan na yon, due date, bayad ako 10,000. Wala akong babayaran ng interest. Kaya pala. Ganun. Kaya dapat wag kayong lalagpas. Ang mahirap dito sa credit card, meron kasi mga iba, ito ang downside. Kasi plastic lang to Hindi to pere. Madaling gamitin. Sige, kaskas mo lang kaskas dyan. Paano yun? Actually, yun talaga ang nagiging problema ng karamihan. Yung nawawalan ng disiplina. Kasi dapat, wag mo isipin na libre yung gastos mo. No? Pagka chinarge mo sa credit card, tandaan mo, babayaran mo pa rin yan. Hindi nga lang kaagad. No? Kaya lang kasi pag credit card, hindi mo nararamdaman yung perang lumalabas kaagad. Kaya ang nangyayari, yung iba nawawalan ng disiplina, sumusobra. So nakakalimutan nila na ang kaya lang kunyari, bayaran lang sa 1 buwan, 5,000 lang. Gagastos sila ng 10,000. So pagdating ng bill, wala silang pera. So babayaran lang 5,000. So yung 5,000, may interest na yon. So minsan, nagkakapatong-patong yan hanggang palaki ng palaki. Nag-accumulate po kasi pag hindi binabayaran. So pagka may credit card ka, dapat meron ka rin financial discipline.
Dapat alam mo lang kung ano yung kakayahan mo sa pagbabayad. So parang buy now, pay later, pero dapat magbayad ka Oo, sa dapat yung kaya pa rin on time. ng income mo. Okay. Sir, ano po yung mga card-related issues na pwedeng idulog po sa inyo sa CCCAP? Kasi ako mamaya may idudulog ako personal. Sasabihin ko rin on air. Kayo ho ba yung mga lalagay ng credit history ng isang creditor para yun ay pwede matingnan ng mga credit companies and ng mga bangko, and then they will base their decision whether or not to give credit to a certain person? Actually, sa SICAP kasi nag-exchange ng credit information. So, buwan-buwan lahat ng mga miyembrong bangko nagsasubmit sila ng mga credit information tungkol sa mga cardholders nila. Yung mga negative. Negative lang, yung mga hindi nagbabayad sa oras. So, kino-compile ng SICAP yan, tapos dinidistribute sa lahat. So, nagkakaalaman. So, lahat may mga negative credit history, yung mga hindi nagbayad sa oras, yung mga tumakbo, nawala, yan, nagkakaalaman yan. So, yun, ginagawa sa SICAP yun. Okay. Ako po, ito may problema. Salamat po, hulog kayo ng langit. Salamat, video, at pinadala nyo itong si Mr. Ilagan. Sir, ikaw talagang kailangan ko makausap. Pinabogado ko na to, kaya lang busy ang abogado ko. Meron po akong credit card sa HSBC, gold credit card. I've been with them for 15 years. Very consistent po yung bayad ko. As a matter of fact, pag dumating po yung bill, I pay more than what is being billed. Halimbawa, binilda ko ng 15,000. Nagbabayad po yung wife ko. Wife ko kasi nag-take care of this Nagbabayad ako ng 30,000. Sobra pa. Sobra po. And I consistently do that. Then one time, nagpadala sila sa office, request for parang records, request for ITR. Baka updating. Updating, thank you. Updating ITR. Now, yung staff ko na wala na sa amin, tinanggal ko na. Naging pabaya at nakalimutan. So, ang ginawa ngayon nitong HSBC, all of a sudden, tinawagan ako at pinadala ng sulat at sinabi, kinakansela namin ang iyong credit card. Boom! Then I talked to this guy, bakit mo ikakancel yung credit card ko? At may sulat nakalagay doon, you have to pay or else. Pay in full. Teka, sobra-sobra pa nga yung mga binayaran mo. Yes. Bakit ka? So nag-explain ako, sabi ko, teka muna, walang problema, I'll pay in full kung yan talaga ang dapat kong gawin. Pero teka muna, iniinsulto niyo ako, I've been with you guys for 15 years and I pay, nandyan may records kayo consistent, sobra-sobra pa. And now, hindi ko napadala yung records na kailangan ninyo, pumalpak yung secretary, and then ika-cancel niyo and then you're threatening me. I'm not gonna pay you, sabi ko. Unless kung kayo ay magpaliwanag sa akin ba't yung kinakancel ng maayos na paraan. So nakausap ng tao, sabi niya hindi na namin mabaliktad yung desisyon namin, canceled ka na talaga. So sabi ko, fine. Pero gusto ko magbigay kayo ng letter of apology na yung pagka-cancel nyo sa akin ay hindi dahil sa ako hindi nagbabayad. Kasi ayaw ko mabad credit. Yun po sinabi ko dun sa kusap po telepono. A letter stating na it was a miscommunication between you and the people na contact nyo sa amin na hindi na ibigay yung papeles na walang kinalaman dahil ako hindi nagbabayad. So, give me a letter pertaining to that. I'll pay you in full. Maliit lang yung balance yun I'll pay you in full. I was waiting and waiting and waiting. Wala po. Dumating. Then, nag-apply po ako ng credit. Meaning, meron akong gustong bilhin na kailangan dadaan sa SICAP. Bad credit na ako. Hindi na approve. Hindi na approve because Dahil lang dun, ha? dahil lang doon. So ngayon, sinabi namin doon sa bangko na tingnan nyo yung American Express ko, tingnan nyo lahat ng mga credit card ko. Bayad ako, ito lang, kaya ko ito, may issue ako dito dahil inaabogado ko to. Pasensya ka na, you have to call this. So tinawagan namin yung HSBC. Alam mo, sabi ng HSBC, nasa collection agency na. Wala na kami magagawa. Tinawagan namin collection agency, pinasikot-sikot kami hanggang sa pinaabogado ko na. So sir, anong advice mo? Actually, wala akong nakikitang kinalaman yung ITR doon sa pagka-cancel ng card nyo. Kasi yung requirement ng ITR, requirement yan ng Bangko Sentral na dapat taon-taon humihingi ng updated income documents
ang mga bangko sa kanilang mga pinautang, no, para na-update. So kung hindi kayo nakapagpadala, hindi naman dapat cancelin yung credit card. No? Exactly. Salamat, sir. Because of that, kinancel po nila. Cancelled. And then nung makancel, may pagbabanta pa na you pay in full or else. Talaga may pagbabanta. Nagalit ako. Sabi ko, teka muna, sinong tatakutin nyo? Mas lalo ako na high blood. Sabi ko, hindi ako babayad hanggat hindi kayo magbibigay na. Sabi ko, deal. Itong deal natin. Bigay kayo ng sulat na kinancel nyo yan, hindi dahil ako'y bad credit, ako'y bad payer, dahil, ilagay nyo dyan, dahil may problema sa mga dokumento na hindi pinadala at kayo mag-apologize, I'll pay in full. Hindi na ginawa, sir. Hindi kaya merong ibang dahilan bakit na-cancel? Hindi, yun lang siya talaga. Minsan kasi, merong mga cardholder, pinadadala ng billing statement, hindi nakakarating sa kanila. No? Minsan, sari-saring dahilan. Minsan, hinuhulog ng kartero doon sa gate at kakainin ng aso, mga gano'n. Sir, very clear. Kasi may nakausap ko doon Ilang beses kami nag-usap-usap Yun lang talaga. Dahil lang sa ITR? Yeah, kasi requirement daw kasi yun, yung to renew, yung babaguhin daw yung system. Kasi yun daw required ng BSP raw, bagong patakan ng BSP, kailangan updated palagi yung records. Ngayon sabi ko, sige, kung yan ang requirements, why not? I would have complied. Sabi ko, pero 15 years na ako Ba't pa kailan pa ng ITR? But anyway, hindi na padala. Yun lang ba? Yun lang. So because of that, hindi na napadala yung ITR. Sabi ko, kilala nyo naman ako. Alam nyo naman na kung saan ako nag-work. Then, isa man lang dapat sa inyo, tumawag sa TV5 o pinuntahan ako, I would have paid. Sabi ko, magkano lang yan? Ngayon, sir, bad credit na ako as far as SICAP is concerned. Paano ko mababago? Pero yung credit card ko tuloy-tuloy pa rin. Marami akong credit card. In fact, ang pinaka-top credit card ko, meron akong platinum. May pagmamalaki yun. BDO, thank you BDO. BDO Platinum American Express. Yan yung pinaka-top of the line ko credit card. At iba-iba kong mga credit card, gold card, existing pa rin. And inaalagaan ko. Ako nagbabayad sa credit card ko, dumudoble ako. Halimbawa, lahat ng credit card ko, sinasabi ko kaya walang interest, sabi ni sir. Kunyari, 10,000. Babayad ako 15,000. Kaya nga. Sobrang magcha-charge ako, magcha-charge ako ng 20,000. May darating na bill. Ang bill lang yan, 5,000 ang ata. Halimbawa lang, 20,000. Bibili ako ng 5,000 lang. Babayad ako ng 10. Kaya may mga records ka to prove na Hindi, ibig sabihin, para maging maganda ang record ko. So dito ngayon, sir, anong request nyo? Ang totoo, wala akong nakikitang dahilan para i-cancel nila yung credit card nyo dahil lang hindi natanggap yung ITR. Kasi hindi rin naman requirement ng BSP yun. Wala namang sinasabi dun sa kanilang regulasyon na pag hindi nag-submit ng ITR, cancelin yung credit. Walang ganon. Nire-require lang. Pero, well... So ano magagawa ko, sir? Pwede ko ilapit ito sa inyo? Ako naman lalapit sa inyo. Pwede. Pa-imbestigahan natin sa HSBC salamat, yan. Sir. Ay, salamat. Buti ikaw ang pumunta rito. Ito yung pinoproblema ko. In fact, pinabogado ko na ito kay Attorney Pedrito Pasio. Kaya lang pag abogado, syempre, may proseso. At least kay sir. Kasi sabi ko, kaysa magsakit sa ulo, sige, Attorney Pasio, tulungan mo na ako rito. Sinulatan na ang HSBC. Pero kung ito pala si Sir, mas mapabilis tayo. Kasi pwede natin ayusin. Actually, ang presidente ng SICAP ngayon, taga HSBC right. Yun naman pala, ito mas lalo pa. Yan pala, sir Diba? So, siguro may mga empleyado lang doon na nagka-problema. Baka may mga, I'm sure may ibang dahilan. Hindi pwedeng cancelin yung card nyo dahil yun yung kauna-unahan kong gold card. Means, nag-umpisa, yung inaprubahan ako sa gold card, kung hindi ko kumalala ko, ang credit line ko is 5,000. Hanggang sa Dallas, sa US dollars, 5,000 US dollars, hanggang sa umabot ako ng parang $15 US. Yung pwede ka nang bumili ng kotse right away. Diba? So, sir, yung pala ako naman nalapit sa iyo. Ayusin natin. Diba? Pero ako, sir, hindi ako bad credit. I mean, hindi ako bad payer. I'm sure hindi nyo naman gagawin dahil I have to take care of it. Totoo. So, isang tanong na lang. Sir, ano pa itong dito? Ano po ang papel ng SICAP sa credit card industry? Actually, kami ang nagpupursu ng mga advokasya ng industriya. Kunyari, lalo na sa pag meron kami i-discuss sa regulator, ang BSP, ang Bank Sentral. Pagka meron silang mga bagong regulasyon, kami yung nag-uusap-usap kung ano ba yung dapat na posisyon ng industriya. Makakatulong ba ito o meron bang mga issues? So yung mga bagay na ganyan, kami nagre-represent sa industry, yung association. Tsaka minsan, naimbitihan din kami sa Kongreso, sa Senado. Pag may mga bagong batas na gusto nila ipasa,
tungkol sa credit card, iimbitahan lang kami para magpasubmit ng position paper na didiscuss din yan. So yun yung mga dahilan bakit narito yan. Para kami yung nagre-represent sa industriya kung merong mga issues na apektado lahat ng bangko sa industriya. Okay, very last naman po talaga. Importante kasi ito. Paano po halimbawa ang isang credit card holder nawala yung kanyang credit card o nanakaw, ano po yung agad-agad niyang gawin dapat? Dapat tawagan niya kagad yung customer hotline ng bangko na nag-issue ng credit card. Kasi magmula doon sa oras na tinawag niya, wala na siyang liability roon. From that time na tinawag niya. Pag pinabayaan niya, hindi siya tumawag mga ilang araw. Pag nagamit yun, kasalanan niya yun. So, siya mananagot kasi parang negligence siya. Pagka ganun. So right away, dapat may dapat pag nakita mong nawala, tawag mo kaagad. Kasi agad-agad naman pwede i-block yung card para hindi na magamit. At para makaiwas din sa credit fraud. Oo. Okay. Sir, anong gusto niyo mensahe sa mga credit card holders natin? Yun lang yung napag-usapan natin kanina. Pagka nagkaroon kayo ng credit card, dapat may disiplina. No? So, kasi pag ginamit mo yung card para bumili ng isang bagay, tandaan mo, hindi libre yun. Kailangan mong bayaran. So, napopostpone lang yung pagbabayad. Tsaka minsan, pwede mong bayaran ng hulugan. So, yun pa rin, babayaran mo pa rin yun. So, dapat, alam mo yung kakayahan mo. Kung ano yung kaya mong bayaran buwan-buwan, yun lang ang gagamitin mo. So, convenient, tsaka nagkakaroon ka ng facility para makautang na mas mahaba. Kung may mga, kasi hindi maiwasan, minsan may bibili ka malalaking bagay. Kunyari, bibili ka ng refrigerator o ng washing machine. So, yun pwede mong bayaran ng installment. Kasi Nancy, marami sa ating mga kababayan na sabi nila, mas maraming credit card, mas astig ako. Ang hindi nila alam, yun ang maging dahilan na para lalo sila malulubog sa utang. Kasi hindi na sila, irresponsible na sila. Daming plastic lang ito, charge ako ng charge. Ang hindi nila alam, tama si sir, babayaran mo pa rin yan. Lalo pag may sale, charge ka ng charge. Bandang huli, lahat ng sweldo mo, pag binilang-bilang mo, dito kay HSBC, kay Banco de Oro, kay Metrobank, bayad ka. Pag tingnan mo, oops, wala na. Wala na titira. Wala na. Bayad na sa utang. So dapat how can you be a responsible credit card holder, sir? Yun lang, dapat isipin mo na pag hindi ka rin nagbayad ng buo, may interest. So minsan yung interest, nagpapatong-patong yan, palaki ng palaki. Yung iba kasi, sabi na, babayaran ko muna. Meron kasi minimum amount na ibibigay yung bangko. Kung yung total amount o yung minimum amount, kunyari 500 pesos, yung iba, ay yung 500 na muna babayaran ko sa kanang iba. Kaya lang, hindi nila alam, yung natira, may interest na yon. At pag nagkapatong-patong na yung interest, doon sila nahihirapan. So pagka ganon, yun na, tapos bilang magkakaroon ng emergency sa pamilya, may magkakasakit, o may masisira yung sasakyan, gagastos na malaki, doon nagkakabahol-bahol. Kaya sila nababaon sa utang. Okay, ang dami natin tutunan, lalo na ako. At salamat, sir. Usap tayo pagkatapos dito, sir. Tama-tama. Kasi doon ako naman ang may problema. Ako naman ang nilalapit kay sir. Naman, okay. Salamat video, at pinadala nyo itong si Sir Alex Ilagan. Okay. Thank you po. Thank you. Thank you rin. Alright, mga kapatid, samantalang mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ng auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel for less. At stressed ka ba? Nakaka-stress talaga ang init ng summer, pero sa tulong ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan para may makakatulong tayo na labanan ng sakit na dulot ng stress, pollution at unhealthy lifestyle. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit. Superfruit na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores nationwide. Ito rin po ay available sa freeze-dried acai capsule at mabibili din sa lahat ng 7-Eleven. Para po sa karagdagang impormasyon kaugnay sa organic acai berry, tumawag sa 0922-888-7884. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3:34 ng hapon at mga kapatid, andito na ang Zantone Plus Herbal Capsule na makakatulong sa inyong karamdaman. Nakakaranas ka ba ng infeksyon sa inyong katawan? O baka naman humihina na ang inyong immune system? Uminom na ng Zantone Plus Herbal Capsule. Ito po ay napatunay ng mga dalubhasa na may immunostimulant properties at mabisang herbal antibiotic na lumalaban sa mga viruses at bacteria. Ang Zantone Plus Herbal Capsule ay iniendorso ng mga eksperto para sa mga may UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, diarrhea at skin
diseases. Kaya uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili po ito sa mga suking butika nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras 3:34 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Columbia International Food Products. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras 3:35 ng hapon. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 3:36 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Hindi pa tuluyang isinusuko ng Pilipinas sa China mga teritoryong pagmamay-ari nito sa West Philippine Sea. Ito'y sa kabila ng paulit-ulit na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang kakayahan ng Pilipinas na makipaglaban o makipagyera sa China. Sinabi ni Professor Romel Banlawi, isang eksperto sa usapin sa national security, na nanatili ang layunin ng pamahalaan na protektahan ang pagmamay-ari ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang isla. Ani Banlawi, nakikipagsabayan naman ng Pilipinas sa China sa usapin ng paggigiit sa karapatan sa pagmamay-ari sa South China Sea. Katunayan, sa pinakahuling pahayag ng Department of Foreign Affairs, sinabi ng ahensya na patuloy na binabantayan ng pamahalaan ng bawat pulgada ng teritoryo ng Pilipinas. Sinabi ni Banlawi na kung parehong magmamatigas ang Pilipinas at China sa kani-kanilang posisyon, malabong magkaroon ng mutual gains. Ito anya ang nasa likod ng diskarte ni Pangulong Rodrigo Duterte na kinakaibigan ng China upang kahit sa ibang mga pamamaraan ay pakinabangan ng Pilipinas ang China. Philippine Standard Time, 3:37 ng hapon at yan ang balita. Mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile, sanman kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Kathleen Alaer, 59 years old businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya hirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa Kidney Care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng Kidney Care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras 3:38 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng T-Pencil. Tough to the tip. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report.
Ayon kay Taxi Squad member Manolito Generoso, may kabigatan ng usad ng mga motoristang bumabaybay sa kahabaan ng San Marcelino, Manila mula Ayala Boulevard hanggang pagsapit ng UN Avenue, ngunit muling bibilis paglampas sa lugar hanggang makarating ng Quirino sa oras na ito. Maraming salamat sa ating Taxi Squad member Manolito Generoso para sa kanyang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras 3:39 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink, ang lakas ng masipag. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947-614-9971. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life, we're big on life. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Kathleen Alaer, 59 years old businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya hirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa Kidney Care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng Kidney Care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. O Martin po, 13 takes sa eksena, 13 hours sa shooting, o 13 hours sa pagmumotor, kayang-kaya. May Cobra Energy Drink na 13 pesos lang SRP. Sa Cobra Energy Drink,
walang talo ang 13 pesos ko. Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos lang. SRP. Cobra Red, 12 pesos lang. SRP. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napa-check up ako, niresitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infeksyon, nagpa-dialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napa-check up ako, niresitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo sa ating back-to-back ulit na kaso. Kasi nga parehong may problema sila sa kanilang mister. Parehong mister ang inirereklamo. Pero uunahin natin, Idol, itong sa kaliwang bahagi natin. Kasi live na pumunta si mister. Okay. Buti naman, salamat. Oo, nandito si... Taxi driver si Mr. Felix Relente. Oo, si Mrs. Josephine Relente kasi ang nagpunta, sinama niya yung anak niya at andito sila para makausap daw si Mr. na hindi nagpapakita at nagpaparamdam sa kanilang mag-iina ilang buwan na. Oh. Sir, bakit pinapabayaan si Mrs. at inyong anak? Hindi ko po sila pinababayaan. Si Mrs. muna, naghihirap ka, nakatingin si Mrs. Nakatingala, ay maniwala. Ayusin Sinungaling yan, sir. Oh. Sinungaling po. May babae po yan. Ayun naman. Marami po akong testigo kung testigo po ang kailangan. Mga anak ko, mismo sa mga anak ko, 3 anak ko po, maharap siya, nagpaalam siya sa amin na makikisama siya doon sa Erlinda niya. Erlinda? Sino si Erlinda? Erlinda Berino po, nandiyan po sa Makati. Ano sa niya yun? building to po. Yun po ang babae niya. Alam na alam mo. Dahil nagpupunta po ako, sir, minamatyagan ko po sila. Nako. Yung isa po, si Gina. Dalawa? Opo. Gina, nasa ano pangalan karinderya apelyido? po Gina? Berino po. Berino? Patay kang bata ka. Huling-huli. Meron pa? 1, 3. 2 lang po, sir. 2. Oh. Sabi niya po sa akin, ayaw niya na sa akin. Kasi doon na siya sa may pera kasi ako walang pera. May pera yung 2. Anong trabaho ng 2? Ayusin mo yung microphone, ma'am. Yung pong isa po, tagawalis po doon sa Makati, pero may pera daw po yung babae. Anong pera niya? Baka perang winawalis. Sabi po may pera daw siya na pinapautang sa mga tao. Okay. Sa mga kasamahan niyang taxi driver. Yung isa nagwawalis. Anong trabaho ng isa naman? Ano po, may karinderya po. May karinderya. Oh,
Kung meron palang karinderya at may walis, bakit sinusuportahan mo yung dalawa at itong misis mo, hindi mo sinusuportahan? Hindi ko po sinusuportahan yung dalawa po. Hindi mo sinusuportahan. Anong ginagawa mo sa dalawa? Hindi ko po sila babae. Puta, napakasinungaling. Yung sinasabi niya pong nasa City Hall, yun ay amo ko, nagpapautang siyang ng pera, pinahahawak Sir, sa akin sa... May amo po ba itinutulog sa taxi? Noong November 12 po, natulog sila sa loob ng taxi namin. Maraming nakakita, maraming nakakaalam. Natulog sa mga taxi, si Erlinda Berino po. Na sinasabi niya amo niya? Opo. Kasi po, siya ang humahawak doon sa pera na pinapautang doon sa mga kapwa niyo taxi driver. Huwag ka na magkaila. Kung gusto mo makipaghiwalay sa akin, sige. Kasi po wala daw akong wala daw akong maitulong pag nasira yung taxi, wala daw akong maitulong. Wala nga po akong trabaho tapos nakasubsub pa isip ko diyan sa may sakit na anak ko. Paano ako makakapagtrabaho? Pinipilit niya akong magtrabaho. Sir Felix, paano to? Suportahan mo. Kasi kung hindi, gagawin kami ng paraan, tatawagan ko yung operator mo. Wala po siyang operator, sir. Sarili po namin yung taxi. Sa yung taxi? Binaundirihan, hulog niya po yun. Tapos 300 lang binibigay niya sa akin. Ibenta niyo na lang po yung taxi kasi kasal kayo, di ba? Opo. Conjugal property yon. Ibenta niyo misis at kapag nabenta niyo, paghatian yung kita noon. Kahit kanya na lang lahat. Sa kanya na lang lahat? Kapag nabenta. Okay na sa'yo? Opo. So ibibigay mo ng taxi kay misis? Opo. Ma'am, kukunin mo na yung taxi tapos ipaboundir mo yun sa kamag-anak mo, sino kakilala mo. Okay na? Opo. Solve. Okay. Good. Ayoko na makisama sa kanya. Matapang mo siya Ako, matapang. na-stroke po ako Stroke person po ako. Okay. Paano po siyang hindi may stroke? Saka iinom nila ng kabit niya. Ikaw ba naman, gabi-gabi kang iinom ng alak, hindi ka may stroke? Tapos ako ang pagbibintangan niya kung bakit siya na-stroke? Marami pong nakakaalam dyan sa J.P. Rizal kung anong trabaho niyan. Ba't mo nasabi matapang si Mrs.? Ginulpi po ako, sinasakal po ako. Dapat lang. Kung may babae ka, dapat lang. Kulang pa nga yun Tinutukan ako ng kutsilyo. Sus, kasinungalingan yan, sir. Yan ang pinakamaling kasinungalingan mo, yung binugbog kita, Hindi ko yun itatanggi. Sige nga, tingnan ko. Testing nga. Testing. Hindi ko po itatanggi yung sinasabing wala bang testing? ko. Pwede ba sample? Bugbugin ko po. Hindi. Hindi, kurutin. Ay, hindi po. Joke. Sabi ni ma'am, bugbugin. Sabi ni ma'am, bugbugin ko. Ibig sabihin talagang binubugbog mo. Yung sinasabi niyang kutsilyo. Okay, pero ma'am, okay na. Tapos na yan. So ma'am, yung taxi, turn over mo na sa kanya. Okay. Gagawa tayo ng pirmahan sa LTFRB at sa barangay na iti-turn over na. Wala na po. Yung taxi na yun, fish out na po. Wala na. Hindi na po din. Basta ibigay mo na sa kanya yung taxi. Balance si ma'am, kung ibenta niya, kung anong gagawin niya. So, Mitch, yung taxi, bigyan na kay ma'am? Okay. Paano po yung makukuha niya sa, sir, sa SS niya? Ibibigay ko rin sa iyo yung kahit kunti lang mapunta sa akin, yung lansam na mapupunta sa akin. Iyan ko sa iyo. Bigay na sa kanya. Basta wag ka na niyang wag na akong abalahin. Wag na akong pagkialaman. Paano yung sustento ng anak mo? Kung may hanap buhay ako, bibigyan ko ng sustento. Kung wala... Imposibleng wala kang magiging hanap buhay. Ma'am, Nay, makinig ka. Nay, patas ako dito. Nay, yung pinakahanap buhay na taxi, ibibigay na sa'yo. 1, makinig ko kay Nay. 2, yung SSS pension, sabi niya, mas malaking portion mapupunta rin sa'yo. Maski maliit na lang sa kanya. Opo. Ma'am, hindi ka nalugi. 3, wag mo na siyang bungangaan. Kasi sir, syempre... Sandali, ma'am. Ngayon, kasal ho kayo, para malaman mo lang, pwede mo siya idemanda pag nahuli mo siya may kasama na iba. Opo. Okay? Okay na, solve na. Lalapit din po ako sa inyo pag oras na ganun po ang problema. Pag nangyari. Sige, samahan pirma sa barangay. Para ito naman, hindi. May 3 minuto pa. Kaya pa. Mr. Ramon Opon. Maganda po sa Mr. Opon. Hello? Mr. Opon. Yes, sir. Andito itong si Angie Divina Gracia.
Bakit di mo sinusuportahan ang trabaho nito, ma'am? Tsaka sinasaktan. Ano Ha? po? Oh, Mr. Opon, ba't di mo binibigyan suporta? Pinabayaan mo na itong iyong mga pamilya, itong mga anak mo. Silang umalis, sir. Umalis? Opo, sir, kasi pinapalayas niya po kami. Ay, buwang-buwang ka Napalayan pala. ko, wala sa ayos yan. Nananakit po, sir eh. Nananakit? Opo. Ay, dapat lang layasan. Kung nananakit, dapat ipakulong. Nung linggo lang po, sir, sasaksakin niya po ako. Yung anak ko po, babae, muntik na po matamaan. Nag-addict ho ba ito? Hindi ko po alam, sir. Ramon, pastilan, mailang imudmud ang imong naong. Bakit mo nananakit ka? Dapat lang layasan ka kung nananakit ka. Siraulo ka pala, dapat lang. Hindi ko yan sinasaktan, sir. Alam po ng mga anak ko, sir. Totoo, Nung linggo lang nakikita po, nyo? sir. Sinasaktan si mama? Oh, sabi ng mga... Sige. Lagay mo. Ano sabi mo? Anong ginagawa? Hampas ako bakal. Hinahampas ng bakal? Opo. O yan, loko ka Ramon Hinahampas mo ng bakal si nanay na nakikita ng anak mo. Hindi bakal, sir, inaano ko sa kanya, sir. Ano? Anong hinampas mo Kamay lang. Ano? Kamay lang po. Inahampas kong kamay. Hinahampas mo ng kamay si Mrs. Ngayon, susuporta ka o hindi? Susuportahan ko yan kasi lalaki din yan eh. Ng lalaki. Anong ebidensya mo ng lalaki si Mrs.? Nagsumbong ng anak ko eh. May nakikipagkita sa kanya eh. Sinong anak mo sumbong? Lalaki, babae na anak mo? Lalaki. Okay. May nakita ba kayo kasama si Mrs. si nanay? Ikaw, meron? Yung pangatlo. Sino ang pangatlo dito? Okay, huwag ka magsinungaling. May nakita. Sabi mo totoo, huwag ka matakot. Wala po. Oh, wala raw eh. Tinanong ko yan, sir. Hindi yan magkakaganyan kung hindi na gano'n yung bata. Meron ba nakita kasama si mami? Wala. Na ibang lalaki? Pupunta yan sila sa May Muñoz. kausap? Wala. Wala, katang-isip mo lang. Nagguni-guni ka na. Suportahan mo yung bata. Pauwiin nyo na lang yan, sir. Okay, good. Sige, tuloy natin pag-usap. Huwag mo na ibawang telepono, kausapin kita. Okay, salamat po. Sigurado na